Good morning mga boss. Ayan na, isa na namang mainit na pag-uusapan natin ngayon. At tungkol ito sa isang influencer na taga Cebu. Ayan, taga Cebu mga kababayan na isang abogada o abogado. At na sumikat na actually itong influencer na to. At binanatan ngayon siya ng mga DDS supporter. Ayan, dahil sa isang content niya nung isang araw na medyo kakaiba yung dating, ayan, para sa mga taga DDS. Ayan, actually 1.6 million na po yung followers niya nung isang araw, at ngayon patuloy na bumaba. Kahapon nagiging 1.5 million at ngayon nagiging 1.4 million na lang. Yan na dahil doon sa isang content niya na regarding dun sa pagpapadala ng regarding sa mga process, mga proseso ng pagpapadala kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. So actually isa akong followers nito actually, at nung nakita ko doon sa social media kahapon na pumutok yung pangalan niya dahil doon sa isang content niya, at nawalan ako ng gana, kaya nag-unfriend agad ako sa kanya kasi medyo hindi maganda kasi dating nung content niya nung isang araw mga boss, dahil para bang sinasabi niya doon na si former Rodrigo Roa Duterte daw o PRRD ay is a matter of ano daw tawag nito, law ang nangyari. Kumbaga parang tama daw yung pagpapadala doon, parang legal, parang ganun. So actually na-discourage ako mga boss dahil alam naman ng lahat na si PRRD ay dinala sa Dahig dahil lang sa isang matatawag nating political persecution talaga. So wala sa proseso kung tutusin, dahil unang-una ang proseso ayan ng pagpapadala doon sa ICC ay di ba dapat magse-search, magbibigay ng warrant yung ICC at yan at ipapasa sa Pilipinas, at pagdating dito sa pamamagitan ng Interpol, yan, pagdating dito makikipag-coordinate ayan at hulihin o idaan sa tamang proseso yung pagpapadala dun sa ICC. So anong nangyari kasi doon, isa kasi sa proseso dito na madala ka doon sa ICC, ang pagkakaalam ko mga boss ay i-issuehan ka ng warrant, tapos idadaan ka dito sa local justice, at which is hindi naman nangyari yun kasi nung paghuli nila General Torre kaya PRRD, dinala sa Port Bonifacio ba yun? Parang Port Bonifacio, at diretso isinakay sa aeroplano. So ibig sabihin na illegal yung pagpapadala kay PRRD dun sa Dahig. So tapos siyempre si PRRD napakaraming mga diehard supporter yan. Siyempre at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malaki din yung ambag dito sa Pilipinas dahil nung siya ay naging presidente ay napakaraming magandang nagawa yan dito sa Pilipinas. Kumbaga yung legacy niya na anti-corruption, anti-drugs, yung mga ganon, tumatak sa sambayan ng Pilipino. Kaya marami nga mga Pilipino ang nagiging sumuporta sa dating presidente. Ngayon, ang nangyari kasi, ito nga si content creator, abogado, na si Oliver Regal, actually, nagkaroon siya ng content tong isang araw na hindi nagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya pinotakti siya mga kababayan. So, biruin mo pang from 1.6 million followers
kahapon naging 1.5 at ngayon naging 1.4 na lang. Ang dami pong nag-unfollow sa Facebook page niya. So, talagang mali naman po talaga kasi actually ang pagkakalam ko kung sa legal yung content mo, legal yung pagpapaliwanag mo sa batas, dapat yan na legal yung pagpapaliwanag mo, di ba? So, sa nangyari kasi kaya PRRD, wala naman po kasi talagang ano yun, walang proseso. Kumbaga parang ang tinatawag nga nila, kinidnap siya. Kasi hindi naman talaga dumaan sa proseso. Kasi unang-una, merong korte dito sa Pilipinas na kung ikaw ay nagkasala, may local court naman dito na pwedeng husgahan o sampahan ng kaso. Pero ang nangyari, wala naman siyang kaso dito at pinilit o kinidnap lang talaga siya at dinala sa dahig sa administrasyon. So ngayon ang daming mga tao ang nakipagsimpatya, lalong-lalo na yung mga DDS o diehards Duterte supporters. Kaya pinutakti siya sa social media. Kaya talagang kanina nakita ko sa live niya, umiyak talaga siya dahil apektado siya kasi maraming nababasa sa kanya. So ang masasabi ko lang diyan, hindi natin talaga maiiwasan yan dahil sa isang pagkakamali mo lang. Ayan, bago tayo magpatuloy, ayan mga kababayan, pakinggan po natin yung kanyang live at kung anong masasabi niyo mga kababayan. You may have hurt. Please know that I am deeply sorry. I did not mean to insult. I only meant to explain. And sometimes when words are sharp, they cut deeper than intended. So I ask with all humility that you find it in your heart to forgive. Mga boss, humingi siya ng sorry. Kanang mga gipangkuan nga bayad ko, kanang gipalit daw ko, it is not true. Kay balo mo nga nung gidagan ko pagka-congressman, kay gikontrahan ko ni Martin Romualdez. Ang nisaka sa akong kamot, sa akong kandidatura, si Tatay Digong o si Sara Duterte. Ang pamilya Duterte, gi-welcome ko pag-ayo sa Davao. Ako usa ka tawo, namutanaw, ug utang buot. Mauna na, Rod. Paliwanag, Jud. Gidala ko sa balay o studio ni Mayor Baste. Ingon anak ko kapinangga ngadto niya. I will never betray that family. Di man ko DDS, di po ko pinklawan. For the many years I have been in government, di man mi pwedeng magpartido. So ako'y partido. I work as an independent person, being treasurer. Because as treasurer, you cannot play politics. It's not allowed. It's prohibited. It's illegal. And that is why breast cancer is not just a medical. Those I may have hurt. Humingi siya ng apology, actually mga boss. Kaya lang, siyempre para sa mga DDS, siyempre nasasaktan din sila dahil sa ginawa niyang content na yun. Kasi mukhang lumilitaw kasi doon na parang okay, sakto o tama yung pagpapadala doon sa dahig kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is personally alam ko naman na hindi tama, wala sa proseso, illegal kumbaga. Kaya talagang pinatakti siya ng mga DDS supporters, including me. Siyempre kababayan ko si ang mga Duterte at
Davao ako. So, mula noon hanggang ngayon, ayan, DDS. So talagang actually, maraming nasasaktan dun sa content niya dahil parang pinapatunayan niya na legal yung pagpapadala doon kay Tatay Digong doon sa dahig, which is hindi naman. Alam naman niya kasi abogado siya. Alam niya yung batas, alam niya yung proseso, kung ano yung proseso ng pagpapadala ng isang may sala kuno di umano. Pero actually wala namang gobyerno na perpekto, wala namang mga presidente na perpekto actually. Aaminin man natin yun, pero sa time ni PRRD talagang malinis. Napaganda niya yung Pilipinas. Yun lang talaga yung masasabi ko. Napaganda niya yung Pilipinas. Nagkaroon ng maraming project na pinakikinabangan ng mga sambayan ng Pilipino. At corruption, di natin masasabi na walang corruption. Ang corruption ay normal. Parang normal yan. Pero nung sa panahon ni Tatay Digong, nalimitahan yung corruption. Kasi takot sila noon eh. Kasi stricto si PRRD pagdating sa corruption. Kaya yun, balik tayo kay Regal Olivia. Kaya maraming mga Pilipino ang nasaktan dahil sa content niya. Kaya ngayon humingi siya ng sorry o apology sa Pilipino na nasaktan, pero yan ang sinasabi na damage has been done, di ba? Tapos na, nagawa mo na eh. Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Yun kasi yung mahirap pagka ganyan. Dito kasi sa social media, kapag nagkamali ka, sigurado, puputaktihin ka ng mga, ng mga comment, marami magbabas sa'yo. Di natin alam mga baka bukas, sunod na araw, wala nang 1 million followers yung page niya. Di ba? So, siguro, tama yun na nag-sorry siya, pero nagdidepende yan dun sa mga nasasaktan kung tatanggapin nila yung pagsusuri niya. Kasi, social media po kasi. Di ba mga kababayan? Dapat pagdating sa mga ganyang bagay, dapat mag-iingat ka. Kasi, kumbaga, sabi pa nga ni Tatay Digong, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Di ba? Tingnan mo ano nangyari ngayon mga boss. Nasira yung page niya. Yan, nasira yung career niya. Hindi na natin masasabing career kasi attorney naman yun, abogado naman yun. Pero ibig sabihin, marami siya nagiging ngayon, nagbabas sa kanya. Kaya mga boss, ano sa tingin nyo? Ano yung, kung meron kayong mga comment dyan, ayan, please comment down below. At para marinig natin yung mga hinaing. At sa mga naka-follow sa kanya, ayan, depende sa inyo yan, o kung i-unfollow nyo siya o ipapalo o di nyo i-unfollow. Pero para sa part ko, in-unfollow ko kagad siya kasi parang nasaktan din ako dun sa content niya na yun. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ayan, please like, share, and subscribe. Maraming salamat. Yan, hanggang sa muli mga boss.